Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Danilo Wamar at shoutout kay Song Lyrics. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2476, 2500. 3 araw pagkatapos ng digmaan, ang Aaron ay umalis sa inn sa unang pagkakataon. Nang makita niya ang mga taong iyon na nakasuot ng kaparehong taas ng kanyang sarili sa kalsada, natarante siya. Kahit tumingin siya sa likuran ng mga taong iyon ay hindi niya maiwasang magduda sa sarili. Kailan ka nagkaroon ng napakaraming kapatid? Ano ang sitwasyon? Tanong ni Aaron kay Huang Xiaoyong. Nagmamalaki si Huang Xiaoyong at nagsabi, Master, hindi mo alam kung gaano kakalakas sa Imperial Court ngayon. Ang mga taong ito, na sadyang ginagaya ang iyong mga damit, ay naging uso. Bukod dito, maraming tao ang sadyang nagpalit ng kanilang mga pangalan. Ngayon, makikita mo ang Liu, Zhou, Wang kahit saan. Matapos pakinggan ang paliwanag ni Huang Xiaoyong, lalong nalito ang Aaron. Anong uri ng masamang hangin ito? Maaari bang baguhin ng mga taong ito ang kanilang mga pangalan at damit upang maging kasing lakas niya? Sa hindi kalayuan, 2 tao na gumagaya sa mga damit ni Aaron ay naglalaban para sa pagpupursige. Ako si Wo. Kung hindi ka sumasang-ayon sa akin, lalaban ako sa tuktok ng bundok sa labas ng lungsod. Hindi ako matatakot sa iyo. Kung lalaban ako, babarilan kita mula sa tuktok ng bundok. Nang marinig ang mga salitang ito, sumasakit ang ulo ni Hansani. Sino sila? Ilang minuto lamang pagkaalis ng inn, si Aaron ay nagmamadaling bumalik sa kanyang silid. Para sa kanya, ang labas ng mundo ay puno ng mga multo, na hindi niya gustong makita. Master, ano pong nangyayari sa inyo? Naguguluhang tanong ni Huang Xiaoyong. Para sa kanya, ito ay isang napakaranggal na bagay, kaya hindi niya maintindihan ang pagtanggi ni Aaron sa bagay na ito. Gaano nakatagal ito nangyayari? Tanong ni Aaron. Pagkatapos ng digmaan, natagpuan ko ang sitwasyong ito sa wala pang isang araw, at parami ng parami ang gamaya. Nabalitaan ko na hindi lang ito sa Fengshan City, kundi pati na rin sa ibang mga lugar, sabi ni Huang Xiaoyong. Nagsisinungaling na labangan. Hindi mapigilan ni Han Sanchen na sigawan siya. Ito ay hindi lamang Fengshan City. Hindi ba't kahit pumunta siya sa ibang lungsod, hindi niya maalis ang sitwasyon na makita ang sarili sa kalye. 3,000 ang mundo ay puno ng 3,000. Isipin mo ang Aaron, para akong manhid. Di ba away lang? Kailangang mabaliw ang mga taong ito. Sa opinyon ni Aaron, ang 28 bisitang ministro ng pamilya ng Westgate ay walang kabuluhan, ngunit sa mata ng mas maraming tagalabas, karapat-dapat silang sambahin sa iba't ibang paraan. Pagkatapos ng lahat, ang 28 bisitang ministro ng pamilya ng Westgate ay matagal ng sikat at naging malakas sa korte ng imperial sa loob ng maraming taon. Ang Aaron ay halos lumaban sa pag-atake ng 28 keking gamit ang lakas ng isang tao, at pinagbabaril sila. Anong kahangahangang gawa ito? Wala ka ba? Bakit walang gamaya sa'yo? Sabi ni Aaron. Nagpakita ng kaunting panghihinayang si Huang Xiaoyong, naisip din niya, ngunit naisip din niya na kung maaari niyang gayahin ang Aaron, sino ang gagaya sa kanya? Kung tutuusin, sa sitwasyon ng digmaan, siya ay gumaganap lamang ng isang papel na pilak na bala. Palihim na atake lang ang ginawa niya at hindi gaanong nagpakita ng lakas. Master, walang gumagaya sa akin, pero may gumagaya sa tita ko, sabi ni Huang Xiaoyong. Tumingin si Han Sanchen kay Jiang Yingying. Hindi mapigilan ni Jiang Yingying na imulat ang kanyang mga mata. Halatang hindi niya ito gusto.
Kuya Aaron, sa aking palagay, matatanggap mo lamang ang sitwasyong ito ng mahinahon, dahil ang impluwensya ay masyadong malaki. Hindi ito isang bagay na maaari mong kontrolin sa lahat. Hikaryat ni Jiang Yingying. Walang magawang umiling si Han Sanchen. Ang usaping ito ay nakaapekto sa buong Imperial Court. Lampas na talaga sa kontrol niya. Gayunpaman, sa yugtong ito, hindi pa rin siya nakakapag-adapt at nangangailangan ng oras. Kung tutuusin, kapag lumalabas siya, hindi niya mabilang ang kanyang Kapag lumalabas siya, hindi niya mabilang ang kanyang sarili. Ang ganitong uri ng visual na epekto ay napakahirap pa rin. Nasaan si Simon Ember? Tanong ni Aaron. Master, hiniling sa akin ni Simon Jin na sabihin sa iyo na uuwi muna siya at lipulin ang alien. Kung kailangan mo, maaari mo siyang kontaken anumang oras. Kahit na ano, tutulungan kanyang gawin ito, sabi ni Huang Xiaoyong. Tumanggo si Aaron. Iniwan niya si Zhong Qishan sa tabi ni Ziman Jin. Walang pagkakataon si Ziman Jin na ipagkanulo siya, kaya hindi na kailangang mag-alala tungkol dito. Ngunit sa susunod, hindi alam ng Aaron kung saan pupunta. Matagal na siguro siyang hinihintay ni Huang Tingdizan. Maaga o huli, magkikita sila ni Dizan, ngunit sa yugtong ito, ayaw pumunta ng Aaron. Ngayong nagbago na ang plano, gagawa ng aksyon ang Aaron para sa kanyang plano. Ngayon ay walang kabuluhan para sa kanya na makilala si Emperador Zun. Sige na at magpahinga ka na. Sinabi ni Aaron kay Huang Xiaoyong. Master, I am very energetic. I don't need to rest, sabi ni Huang Xiaoyong. Sigurado ka ba? Walang pinsala ay hindi nangangahulugan na hindi ka makakapagpahinga. Siyempre, kung gusto mong magpahinga sa isang injured state, masisiyahan din kita, sabi ni Aaron Light. Si Huang Xiaoyong ay natigilan sandali, at pagkatapos na pagtanto niya na humihingi ng bisita si Aaron. Siguradong magkapatid ang may sasabihing sikreto. Hindi, mabilis na sabi ni Huang Xiaoyong, saka humikab at nagpatuloy, Master, medyo napagod ako bigla. Babalik muna ako sa kwarto ko. Pagkaalis ni Huang Xiaoyong, sinabi ni Han Sanchen kay Jiang Yingying, may bago akong plano. Dapat kong ipaalam sa iyo. Kuya Aaron, kahit ano pa ang plano mo, sasamahan kita. Sabi ni Jiang Yingying, hindi kailanman kinwestiyon ito ni Aaron. Kahit na siya ang kalaban ng buong mundo ng Xuanyuan, tiyak na tatayo si Jiang Yingying sa kanyang tabi. Noong una, pumunta kami sa mundo ng Xuanyuan para imbestigahan kung bakit sila naglunsad ng pag-atake sa mundo. Gayunpaman, pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, walang kabuluhan ang pagsisiyasat lamang. Sa halip na mag-aksaya ng oras tulad nito, dapat nating pamunuan ang buong mundo ng Xuanyuan. Sa ganitong paraan, ang mundo ay hindi nanganganib, sabi ni Aaron. Kung magkalat ang ganitong klase ng mga salita, natatakot akong ay trato ito ng mga taong iyon bilang isang biro. Ang mundo ng Xuanyuan ay may kasaysayan ng libu-libong taon, at ang dibisyon ng tatlong kaharian ay umiral ng libu-libong taon. Walang sino man ang nakapagpamuno sa tatlong kaharian, dahil ang kahirapan ng bagay na ito ay hindi lamang makikita sa tatlong kaharian, kundi maging sa madilim na kagubatan. Ang bawal na lugar na ito ay tiyak na mapapahamak sa paghahati ng tatlong kaharian. Ngunit si Jiang Yingying ay hindi nakakaramdam ng katawa-tawa, dahil para sa kanya, hanggat may gustong gawin si Aaron, magagawa niya ito. Sa lupa man o sa mundo ng Xuanyuan, ang tiwala ni Jiang Yingying sa Aaron ay 100%, Brother Aaron, ang unang hakbang ay ang lupigin ang Imperial Court. Sabi ni Jiang Yingying, tumanggo si Han Sanchen. Hindi siya mataba sa isang hininga, kaya dapat itong gawin ng hakbang-hakbang, at ang Imperial Court ang unang hakbang niya, kailangan ko ng mas malalakas na tao. Ang Imperial Court ay hindi talaga as simple as we know. Dapat may dahilan kung bakit ang emperador ay maaaring maging unang tao sa Imperial Court, sabi ni Aaron. Sa isyong ito, pinag-isipan ito ng Aaron ng mahabang panahon. Sinasabing si Emperador Zun ay may lakas lamang ng Badengjing, ngunit may ilang dahilan kung bakit siya ang maaaring maging unang tao sa korte ng imperial. Sa opinyon ni Aaron, dapat ay mayroon siyang bottom card, at kahit si Jishi ay maaaring matakot sa ganoong bottom card. Gayunpaman, hindi alam ng Aaron kung ano ang card na ito. Sa makatuwid, upang makontrol ang Imperial Court, ang Aaron ay dapat magkaroon ng malakas na kapital. At ang kapital ay ang malakas sa Imperial Court.
Maraming malalakas na tao ang hindi handang maglingkod sa Imperial Court at pumili ng mga pangunahing pamilya, na nagpapakita na ang ideya ng Aeron na manalo sa malalakas na tao ay maisa sa katuparan. Ngunit hindi naisip ng Aeron kung ano ang eksaktong gagawin. Brother 3,000, maaari tayong magtatag ng isang sekta, at pagkatapos, tulad ng pamilya Zeman, maaari nating maakit ang malalakas bilang mga bisitang ministro. Iminungkahi ni Jiang Yingying. Matapos marinig ito, lumiwanag ang mga mata ni Aeron, at nilutes ni Jiang Yingying ang problema sa isang salita. Bukod dito, ito ay isang napakahusay na paraan upang linangin ang mga bagong malalakas na tao at mapagtagumpayan ang mga umiiral na malalakas na tao na may tamang mga dahilan. Yingying, malaki talaga ang naitulong mo sa akin, masayang sabi ni Aeron. Nang makitang ang kanyang opinyon ay pinagtibay ng Aeron, napakasaya rin ni Jiang Yingying. Nakangiting sabi niya, Kuya Aeron, kung sa tingin mo ay kapaki-pakinabang, natatakot akong walang silbi. Ang bait mo naman, paanong walang kwenta, pero problema rin na kailangan mong pumili ng site para magtayo ng paaralan. Sabi ni Aeron, ang Zhixiangcheng, kung saan matatagpuan ang pamilyang Zeman, ay dapat ang pinakamahusay na pagpipilian. Pagkatapos ng lahat, kailangan din ito ng pera upang maitatag ang sekta. Ang pamilyang Zeman ay maaaring magbigay lamang nito. Sabi ni Jiang Yingying. Tumanggo si Han Sanchen at sinabing, mabuti iyan. Magandang ideya iyon. Bibigyan kita ng isa pang tanong. Kailangan mong isipin ang pangalan ng sekta. Sa opinyon ni Jiang Yingying, ang Aeron ay dapat na maging responsable para sa isang malaking bagay. Gayunpaman, dahil ibinigay ito sa kanya ni Aeron, gagawin niya ito para sa Aeron. Kuya Aeron, pag-iisipan ko pa at hahayaan kang pumili. Sabi ni Jiang Yingying. Lahat tama. Makalipas ang isa pang 3 araw. Umalis muli si Han Sanchen sa inn. Dahil sa kanyang psikolohikal na construction sa pagkakataong ito, nang makita niya ang mga taong iyon na kapareho ng kanyang sarili, hindi gaanong seryoso ang pagtanggi ni Han Sanchen. Pagkatapos ng auction, maraming malalaking pamilya sa Fengshan City ang umalis, kaya wala na ang mataong eksena noon. Gayunpaman, kumpara sa Longyan City, ito ay mas maunlad pa rin, at ang mga brothel ay mas maunlad. Kaya lang, wala talagang attraction sa Han Aeron ang mga flamboyant na babae na iyon. Master, bakit hindi tayo pumunta at uminom? How about my treat? Kapag dumadaan sa isang brothel, hindi mapigilan ni Huang Xiaoyong na sabihin kay Han Sanchen. Mukhang handa na itong gumalaw. Hindi niya kayang tiisin. Para sa mga tao sa mundo ng Xuanyuan, ang pagpasok sa brothel ay maaaring isang pangkaraniwang bagay, ngunit ang Aeron ay nagmula sa lupa, at ang kanyang parang gap ay hindi gaanong kalaki. At ngayon ay may ideya na si Huang Xiaoyong para kay Jiang Yingying. Kung alam ni Jiang Yingying ang ganitong bagay, hindi magkakaroon ng pagkakataon si Huang Xiaoyong. Well, kung pumasok ka at alam ng kapatid ko na hindi ka na magkakaroon ng isa pang pagkakataon. Ang Aeron ay nagpapaalala ng isang paraan. Ang mga saloobin ni Huang Xiaoyong kay Jiang Yingying ay hindi maipahayag, kaya't hindi siya nagulat na makita ng Aeron, ngunit medyo kakaiba siyang marinig ang sinabi ni Aeron. Master, bakit? Kainahinalang tanong ni Huang Xiaoyong. Aeron agad na hindi nakaimik. Kailangan din ito bakit? Mahirap ba para sa mga tao sa mundo ng Xuanyuan na magkaroon ng mga kakaibang ideya? Take your time, pero pinaalala ko na sayo na kung gumawa ka ng katangahan, huwag mo akong sisihin. Sabi ni Aeron. Sa oras na ito, nagkaharap si Ferring. Para kay Fei Linger, palaging naging mapagbantay si Han Sanyi, na inilalantad ang kanyang lakas sa labanan sa tuktok ng bundok, na isa ring walang magawang hakbang. Ngayon makapangyarihan ka na. Kilala ng buong Imperial Court ang Aeron. Hindi ko alam kung gaano karaming tao ang nagtuturing sa iyo bilang kanilang idolo. Nakangiting sabi ni Fei Linger kay Aeron. Hindi magandang bagay iyon. Sabi ng Aeron. Mabuti naman syempre. Hindi ba't napakaraming tao ang sumasamba sa iyo? Sabi ni Ferring. Matagal mo na akong sinusundan. Kailan mo sasabihin sa akin ang iyong pakay? Tanong ni Aeron. Bagamat alam niyang malamang na hindi masasagot ang tanong na ito, gusto pa rin niyang subukan. Isa lang akong kawawang pulubi. Susundan kita at kakain at iinom. Hindi ba tapos na? Tumingin si Fei Linger kay Aeron na may inosenteng mukha. Walang magawang umiling si Aeron at sinabing, the more you hide from me now, the day when it is really exposed,
we might not have such peaceful conversation as now. Siguro sa oras na iyon, either mamatay ka o mamatay ako. Si Feilinger ay kalmado at hindi nagbago ang kanyang kulay. Sabi niya, napakakapangyarihan mo. Paano ako magiging kalaban mo? Kung gusto mo akong patayin, magagawa mo ito anumang oras, ngunit payag ka ba? Ako ay isang mahirap na maliit na pulubi. Sa pagtingin kay Feilinger na kumukurap, mukha siyang kaawa-awa at wala siyang nakitang anumang mga depekto. Ayaw na siyang kausapin ni Aaron, papasok kami para uminom. Pupunta ka Ma'am Aaron tinuro ang bahay aliwan at sinabing, mga lalaki, napakadaldal ba nilang lahat? Sabi ni Ferenc, kung gusto mong malaman kung amorous ang isang lalaki, damhin mo lang ang ilong niya. Basta mainit, siguradong amorous. After Aaron, pumunta siya sa brothel. Bagamat hindi maintindihan ni Huang Xiaoyong kung bakit biglang nagbago ang isip ng master, wala siyang pusong mag-isip tungkol dito. Tuwang-tuwang sinundan niya ang Aaron, pinunasan ang kanyang mga kamay at sinabing, Master, hiniling ko sa procuress na tawagan ang pinakamagandang babae. Nakatitig si Aaron kay Huang Xiaoyong. Nakahanap lang siya ng dahilan para mawala si Feilinger. Ayaw niya talagang uminom ng Huajiu. Bagamat nasa ibang espasyo si Ivory, ang paggawa ng ganitong uri ng bagay ay magdudulot sa Aaron na makonsensya, hindi ka ba makakainom ng walang babae? Sinabi ni Aaron, Guro, kung papasok ka sa bahay aliwan na walang babae, maaari ka ring pumunta sa restaurant, sabi ni Huang Xiaoyong. Hanhigit sa 3,000 liwanag ay tumingin sa Feilinger, siya ay umalis na, mabilis na tumigil sa kanyang sariling bilis, sinabi, na pumunta pa rin sa restaurant. Nabigo si Huang Xiaoyong at sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataong uminom ng flower wine. Paano sasabihin na nagbago ito? Pero kung pupunta si Aaron, makakasabay lang siya. Pagkabalik sa inn, si Feilinger ay mukhang marangal. Ang mga salita ni Aaron ay nag-alala lamang sa kanya. Ang kanyang layunin ng paglapit sa Aaron ay hindi upang saktan ang Aaron, ngunit ang Aaron ay tila labis na naiinis sa ganitong uri ng panlilinlang. Kung malalaman talaga ni Aaron ang kanyang pagkatao balang araw, mag-aaway lang kaya sila. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!